Ang anyaya ng pilak ay totoong mahirap tanggihan, lubhang makapangyarihan ng salapi. Biro nyo, $1,500 isang buwan at libre pamasahe pa, bukod pa sa ibang pribilehiyo. Katumbas na yan halos ang limpak na libong piso. Yan ang isang bagay na may pupuri ko sa Amerika, mataas magpasweldo. O papayagan mo ba siyang umalis na naman? Yan nga ho ang aking suliranin, Mama. Sabi ko, bakit kailangan pa niyang mag-ibang bansa ay sa hindi naman tayo kinakapos. Ang aming kita, siya sa panggagamot at ako sa pagtuturo ay sapat naman sa ating pangangailangan. Iba si Fidel, Guy. Nais niyang habang bata pa ay makaipon, makapagsarili at makapag-ukol ng mahabang panahon sa pagsasaliksik at pagtuklas ng gamot. Di ba't malimit niyang sabihin hindi magiging ganap ang kanyang tagumpay hanggat hindi nakatutuklas ng mabisang gamot sa kanser? Sino ho bang hindi ibig makaipon? Ngunit sa patuloy na pagtaas ng buwis sa mga dumaraming pananagutan sosyal at sibiko, matrikula, mga aklat at iba pa, medyo may kahirapang makaipon. Kamusta ang inyong plano tungkol sa bahay? Kung si Fidel ang masusunod, Mama, ay mahihirapan tayo magkaroon ng sariling bahay. Takot siyang mangutang. Ang ibig nga raw niya ay kung kikitain sa Amerika ang siyang ipagpatayo ng bahay sa inyong lote sa Quezon City. Ngunit ang paglalayo, hay, kayo, Mama, matitis ba niyong hindi makita at makapili sa loob ng 3 o higit pantaw ng inyong kaisa-isang anak? Ako'y matanda na, anumang sandali yung maaring, ngunit kung ibig ni Fidel at papayagan mo naman, sino ako para pumigil? Sa dalawang pangingiwang bansa ni Fidel ay hindi ako tumutol at hindi ako nabagabak. Ngunit ngayon, Mama, para akong kinakabahan kung paano. Anong pinag-aalala mo, anak? Iba na ho ang panahon ngayon, Mama. Baka matukso si Fidel. Marami na ako nabalita ang mag-asawang nagkahiwalay. Nangangamba kang matulad sa iba si Fidel, ganun ba? Isang kaibigan ko dati, kamag-aral sa UP, ang ngayon nagdadalamhati, si Nanette. Nagkahiwalay silang mag-asawa pagkatapos na matira ng 2 taon sa Amerika si Rudy. Hindi gagawa ng ganun si Fidel. Mama, marami ho ang humahanga sa pagmamahalan ni Nanette at ni Rudy. Kaya hindi kami makapaniwala ng kanilang pagsasamay hahantong sa paghihiwalay. Si Rudy, paris ni Fidel, ay isa ring Cirojano. Tila balak ni Fidel ay pasunurin tayo sa Amerika kung naroon na siya. Hindi ako mawiwili sa ibang lupain, Mama. At isa pa, hindi ako makakaalis sa aming pamantasan. Masisira ang programang aking ihinanda para sa aming kagarawan. Ay, wait. Kung naroon kayo, maaari ring makapagturo at makapag-aral. Maaring doon man tapusin ang iyong doctorate. Matay ko mang isipin, Mama, ay nakakatawa rin ang bansang Amerika. Kapag kunwari rin, magulo rin, at walang pagkakaisa. Nahahabag ako sa kalagay ng mga negro at mga Indian. At alam nyo, sa isang nabasa kong magazine Ingles ay nabatid ko patuloy ang pagdami ron ng mga dalagang ina. Dito man sa atin, ayon kay Fidel, ay dumarami rin ang sawimpalad na dalaga. Hindi sila sawi, Mama. Mga hangal sila. Mga uhaw sa kamunduhan at karamihan sa kanila ay nabibilang sa mataas na lipunan. Dapat silang kasuklaman sapagkat sila'y batik sa kapurihan ng kababaihang Pilipina. Nakakahiya, ngunit totoo ang ating panahon ay henerasyon ng paghuhuwad, panluloko, krimen, pagsasamantala. Isa yan sa bunga ng sinasabing makabagong kabisanan, anak. Oo, Mama, makabagong mapangwasak. Beatnik, hippies, agogo, miniskirt. Ano pa kayang putahing Amerika ang pagkakamatayan ng mga magagayang Pilipino? Mama? Nakakahiya, ngunit totoo ang ating panahon ay henerasyon ng paghuhuwad, panluloko, krimen, pagsasamantala. Tingnan nyo nga ang bansang ibig puntahan ni Fidel. Ilan ang mabubuting leader ang kanilang pinatay? Kung sa bagay, bawat bansa ay sadyang may kapintasan, bawat lahi ay may kahinaan.
Bawat panahon ay may kanyang sakit. Bata pa si Fidel, Mama. Bukas ay 40 na siya, makisig siya, at malapit sa kanya ang mga babae. Ngunit, matibay ang kanyang puso. Nakita mo, sa loob ng 12 taon ng inyong pagsasama ay nagloko ba siya? Hindi nga ho. Ngunit, sa Amerika ay labis ang kalayawan ng mga babae at alam natin ang lalaki, kailanman, at isa pa'y hindi ako payag na doon pag-aralin at palaki ng mga bata. Kaysa mo ako riyan, sabihin ng ako'y makaluma, ngunit ibig kong sa sariling bayan tayo mabuhay at mamatay. Ayan, umaandar na naman sumpungin telepono. Hello? Oo, ito nga. Oy, Ched, ikaw pala. Kailan ka dumating? Oh, kamusta ang biyahe? Mabuti naman. Wala. Hello? Oo, ito nga. Oy, Ched, ikaw pala. Kailan ka dumating? Oh, kamusta ang biyahe? Mabuti naman. Wala. Paliwanag ang lakad ni Fidel. Oo, 3 buwan na ngayon nakabitin. Sa wika nga'y balag ng alinlangan at pananabik. 3 pa rin silang nagmimiti ng pwesto. Si Fidel nga ang most qualified sa 3 kandidato, ngunit siya ay bukod tanging walang padrino. Nangahawak siya sa kanyang sariling kakayahan. Yun nga ang hirap sa asawa ko. Ayaw kumuha ng leader. Oo, Ched, malalakas sa padrino ni Dr. Loban. Dala ang cabinet members. Yung inaanak ng Pangulo, inutil daw. Ngunit alam mo na sa ating gobyerno, hindi ko sino ka, kundi ko sino ang kinakapitan mo, tiba? Mabuti nga. Siya nga pala, dini ka namang mananghali. Bukas. Birthday ni Fidel. Makararating. Aasahan ka namin bukas, ha? Bye-bye. Si Ched, Mama. Kakarating lang niya buhat sa paglilibot sa Amerika at Europa. Sabi ko'y pumarito siya bukas. Mabuti, tungkol sa kaso ni Fidel, talaga bang mahigpit ang kanyang laban sa pwestong yaon? Mahigpit, Mama. Bagaman siya ang rekomendado ng kanilang direktor sa South General Hospital. Para ko lang nakikitang hindi si Fidel ang maghihirang, maganda man ang kanyang record at rekomendado man siya ng kanilang direktor, ay mahirapan siya. Basta't pinasukan ng politika, alam mo na. Ipinagkakapuri ko si Fidel sa kanyang paninindigan, Mama. Maniwala ka, anak, habang ang politika ay nakapangyayari sa ating bansa, hindi tayo lalakas ni uunlad. Ang ating politika na napakarumi ay baliting kapag hindi nasawata ay siyang diblingkis at kikintil sa ating lahi. Ano nga ba ang sabi ng isang kinatawang Muslim na sila, mga politiko, ang sanhi ng paglaganap ng krimen dito? Tama, sina Roses Tanyada, Manlapus, at iba pang mga pagsasabing kailangan ang isang revolusyon ng pagbabago. Rosa, boy, narito na ang inyong papa. Kumusta manonood ng sine? Maganda ba ang inyong napanood? Ang ganda, Papa! Ang husay-husay po sa karate ng bida. Ganito, oh. Bagsak ang kontrabida. Gusto mo ibida ko sa'yo, Papa? Mamaya na, boy. Bayaan mo makapagpahinga muna ang inyong papa. Sige, mamaya ha, boy. Ayun siya! Gusto po! Tingnan mo, darling. 12 taon na tayo magkasama. Pero, may naipon na ba tayo pampagawa ng bahay? Mangyari palaki ng palaki ang ating mga gugulin. Pataas na pataas at parami ng parami ang ating babayarang buwis. Kung narinig ka sa akin, nakautang na tayo sa GSIS o SSS. Nagpakatayo na tayo ng bahay at baka nabayaran na yun.
Yung kikitain ko sa loob ng Amerika, eh, sapat nang para sa papagawa ng ating bahay. Del, napagwawari mo bang na tuwing may ibang bansa kay nagiging hungag at tuyot ang mga buhay namin mag-iina? Noong mapagdadulubhasa ka sa Amerika, ilang taon kami naibaka sa kalungkutan. At noong nasa Vietnam ka at Laos, 2 taon kalahati kami nagro-rosaryo upang maligtas ka sa mga Vietcong o mga Pater Lao. Kunin naman pauwi ko ng pero,